Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So hindi na nga po mapipigilan yun pong pagsasagawa, yung pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa darating po na Nobyembre 2 sa taong kasalukuyan, ayon po mismo doon po sa chairman ng COMELEC na si Chairman George Garcia, na kahit yan po ay All Souls Day, November 2, ay tuloy na tuloy po yung halalang pambarangay sa darating na Nobyembre 2 sa taong kasalukuyan mga bayan. Kaya may inilabas na po mga bayan na calendar of activities yun pong COMELEC. So ito po babasahin ko po sa inyo. Ipinost po nila ito 7 hours ago sa kanilang Facebook page mga idol at mga babayan. So makinig ho kayong mabuti lalong-lalo na doon po sa mga kakandidato o mga nagbabalak na tumakbo sa darating po na halalan ngayong Nobyembre. Ito po, calendar of activities in connection with the November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. So nakalagay po dito October 20, 2025 hanggang May 18, 2026 yun pong voters registration period nationwide except BARM. So napakaliwanag po nag-umpisa pala yung voters registration noong October 20 at matatapos po ito hanggang Mayo 18. Kaya sa mga magulang po na meron pong anak na ang edad po ay 15 na sa darating na November 2, sila po ay kwalipikado na makaboto sa darating po na barangay and SK election mga bayan. At May 1 hanggang May 18, 2026 ito hong voter registration period in BARM mga bayan. At sa September 28, tandaan po ninyo mga bayan, lalong-lalo na yun pong mga kakandidato. Ito po, September 28 hanggang October 5, 2026, yun pong filing ng Certificate of Candidacy. September 28 hanggang October 5. So napakaliwanag po mga bayan Mark your calendar para hindi po ninyo makaligtaan. At September 28 naman hanggang October 21, 2026, yun pong campaigning is prohibited. At October 3 naman to November 9, yun pong election period. October 3 hanggang October 9, 2026. Election period and gun ban. At sa October 22 hanggang 31 sa taong kasalukuyan ay campaign period. So, mayroon po tayong ilang araw ba? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, 9. So, halos halos 10 araw po na campaign period mga bayan. At November 1, eve of election day, liquor ban, and campaigning is prohibited. So, November 2 po yung election day. Liquor ban, campaigning is prohibited. December 2 naman, mga bayan, last day to file the statement of contributions and expenditures or SOSE, mga bayan. So yung tatandaan po natin dito, lalong-lalo na, ito pong date ng filing ng Certificate of Candidacy. Sapagkat kapag hindi ka po nakapag-file ng Certificate of Candidacy, ikaw po ay hindi maituturing na kandidato.
So, maituturing ka lang na kandidato kapag ka ikaw po ay nakapag-file ng iyong Certificate of Candidacy or COC. So, ngayon tatandaan po natin mga bayan na magkaiba po yun pong sistema kapag ka yung halalan ay yung tinatawag na automated at manual. So kapag ka automated po mga bayan, iba po yung sistema doon. Pagka manual naman, halimbawa, ako, halimbawa lang naman ha, halimbawa po ako, kakandidato ako, nag-file po ako ngayon ng akin pong Certificate of Candidacy ngayong araw na ito. At ngayong araw na ito mismo, ako po ay ituturing na kandidato na agad. Kaya hindi na po pwedeng mamigay ng kung ano-ano kapag ka nakapag-file ka na ng iyong Certificate of Candidacy sapagkat maituturing ka ng kandidato. Automatic na po yan mga bayan. Kaya sana po ay mag-ingat po ang lahat para hindi po tayo ma-disqualified. Para hindi po tayo mapatawan ng diskwalipikado ng Commission on Elections. Lalong-lalo na yung mahilig magpainom ng arak at mamigay ng kung ano-ano. Tatandaan po ninyo, bawal na po kayong mamigay ng kung ano-ano kapag kayo ay nakapag-file na ng inyong kandidatura o Certificate of Candidacy. Ayon po mismo ito doon po sa Commission on Elections o sa chairman na si Chairman George Garcia, mga kababayan. So may tanong po dito, nabasa ko lang. Ito po. Pwede na po ba mag-transfer from barangay to other barangay? Ito po yung sagot ng Commission on Elections. Magandang araw. Tatanggapin ang lahat ng uri ng aplikasyon kasama na ang transfer local to local. Kasi nung nakaraang taon, kung maalala nyo, yung pinapayagan lamang po na mag-transfer ay yung from foreign to local. Hindi po local to local. So ngayon ay lahat na po. Kung ikaw po ay magpapa-change entry, pwede na po yun. Kung ikaw po ay magta-transfer, halimbawa nasa Maynila ka, magta-transfer ka dito sa Bicol, ayan, pwede na po yan mga bayan ayon po sa Commission on Elections. Kaya samantalahin po ninyo yung pagkakataon habang hindi pa gaano mahaba yung pila para hindi ho kayo mahirapan mga idol at mga kababayan. Ayan, ito po yung paalala ng COMELEC. Ang isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2, 2026 ay ayon sa Republic Act number 12232 o an act setting the term of office of the barangay officials and members of the sangguniang kabataan and for other purposes. Para sa karagdagang impormasyon ukol dito, mangyaring basahin ang mga sumusunod na statement. Ito po, mayroon silang link dito. So basta yun na sana ay naging malinaw po sa inyo. Ito hong binasa natin kanina na calendar of activities. Na ayon nga po dito sa inilabas ng COMELEC na calendar of activities, yun pong pag-file, yung filing ng Certificate of Candidacy ay magsisimula po sa September 28 at matatapos sa September 28 hanggang October 5, mga idol at mga bayan. So ayan, hanggang dito muna yung ating update mga bayan patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan elections at i-update ko na lamang po kayo kung meron pong mga pagbabago patungkol po sa schedule o hindi na magagalaw.
Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo.